Tayo ngayon ay nasa ikatlong linggo sa Easter season, no? Tayo ay lumipas na sa mga panahon na kung saan tayo ay nagdiriwang ng Holy Week at ngayon ay pumapasok na tayo sa Easter season, third Sunday of Easter. Ang tanong, paano ninyo dinadala ang inyong mga kabiguan sa buhay? Mayroong mga tao dahil sa sobrang hirap sa buhay ay sumusuko na at nagkukulong na lamang sa loob ng bahay nila. Mayroong mga tao dahil sa sobrang hirap ng buhay ay nag-iisip nila na wakasan na lamang nila ang kanilang mga buhay. Subalit, meron din mga tao nakaranas ng sobrang hirap ng buhay pero nagsisika pa din na bumangon at magsimula ng panibagong buhay. The experience of failure can sometimes be quite devastating. You find it hard to pick ourselves up from it. Yet, we have to find ways to move on, of moving on from it. Huwag tayong susuko kahit mahirap ang buhay. Sabi nga ni Pope Francis, ang ating mahal na Santo Papa na yumao na, smile even though life is hard, even though life is very difficult, smile pa rin tayo dapat. Ang ating gospel sa araw na ito, kinuha sa John 21. Ito ay tungkol sa kabiguan ni Pedro at ng kanyang mga alagad. Si Pedro at ang kanyang mga kasamang mga alagad ay nahihirapan pa din tanggapin ang mga kaganapan noong Huwebes Santo at Biyernes Santo. Nakita nila kung paano naghirap at namatay si Jesus. Alam din nila na pinagtaksilan at iniwan nila si Jesus. Sila pala ang may kasalanan. Kaya ganoon na lang ang kanilang kalungkutan at kabiguan. Nagsisikap na silang bumalik sa dati nilang trabaho. So we heard in the gospel, they returned to their old lives. Bumalik sila sa dati nilang buhay. Sila ay mangingisda nung sila ay nakatagpo, they encounter our Lord Jesus Christ. Subalit wala silang nahuling isda nung gabing iyon. Bakit? Kasi sa English daw, sabi doon sa English, you turn your net at the right side. Kasi sa left side sila or sa wrong side sila ng isda. Dapat pala sa right side. Magsunod na kabiguan ang pinagdadaanan ng mga alagad ni Jesus. Ang magandang nangyari sa gospel natin ngayon, nakita ni Jesus ang pinagdadaanan, paghihirap ng kanyang mga alagad. At handa si Jesus na tulungan at bigyan ng bagong simula ang kanyang mga alagad. Una, magbubukang liwayway na, nasa pangpang si Jesus, sabi ni Jesus sa mga alagad, ihulog ninyo ang lambat sa gawing kanan ng bangka at makahuhuli kayo. At yun, inihulog nga nila ang lambat at hindi nila ito mahila sa dami ng huli. Nagpapaalala si Jesus sa atin, sa kanila, na hindi sila kakapusin sa biyaya basta naniniwala sila sa Kanya, sa ating Panginoon. Ganon din tayo. Hindi tayo kakapusin because there is God's providence, because God will provide our needs. Tayo lamang ay magtiwala. Pangalawa, sa pangpang ay naghanda si Jesus ng tinapay at isda para pagkain ng mga alagad. Sabi niya, can we have breakfast? Merong ibig sabihin si Jesus sa almusal na ito. Pinapaalala ni Jesus ang naganap noong huling hapunan at the Last Supper and also in our Eucharist. Para kay Jesus, ang kailangan nilang ulit-ulitin
ang paghahati-hati ng tinapay. Dahil doon palagi natin mai-encounter, makakatagpo, natatanggap ang ating Panginoong Hesus sa pagiging tinapay, sa pagiging kanyang katawan na ating tatagapin mamaya sa ating komunyon. At ang pangatlo, 3 times, 3 beses, tinanong ni Jesus si Pedro ngayon, Simon, anak ni Juan, iniibig mo ba ako? Simon, son of Jonah, do you love me? Yun ang tanong ni Jesus. 3 beses sumagot si Pedro, Yes, Lord, I love you. Opo, Panginoon, nalalaman ninyong iniibig ko kayo. At sabi ni Jesus kay Pedro, pakanin at pagalagaan mo ang aking mga tupa. Ang paalala ni Jesus kay Pedro na huwag niyang pabayaan ang simbahang itinatag niya. So, Jesus gave the insurance that Peter will answer, na si Pedro ay sasagot ng mga tanong ni Jesus upang talagang mapalagaan ang ating simbahan. Ibinigay ni Jesus kay Pedro ang pangangalaga sa ating simbahan. Kaya sabi niya, pakainin mo, pangalagaan mo ang tupa, ang kanyang kawan, tayo bilang mga katawan ng ating simbahan, katawan ng ating Panginoong Hesukristo. And today's gospel, John 21, assures us that at times of failure, Jesus stands at the shore of our lives. Kahit nasa dagat tayo ng buhay, si Jesus naman ay nasa pangpang ng ating buhay. Magandang halimbawa ng hindi tayo pabayaan ng ating Panginoong Hesus. Kahit na tayo ay nahihirapan na, nandyan siya palagi, naghihintay sa atin at handang tumulong sa atin. Una, bibigyan tayo ni Jesus ng maraming huling isda, ng maraming biyaya, ng maraming grasya na higit pa sa ating hinihingi. Pangalawa, ibig ni Jesus na tayo ay makasalo at makapiling niya palagi sa banal na salo-salo, sa banal na misa, sa banal na Eucharistia. At pangatlo, ibig ni Jesus na patuloy nating ingatan at alagaan ang ating simbahang Katolika. Next Wednesday, May 7, ay sisimula na ang conclave. Kaya manalangin tayo na makapili na sila ng bagong Santo Papa, na magiging Santo Papa natin, na magiging kahalili ni San Pedro, na una nating Santo Papa. Piliin na din natin sa May 12 ang ating magiging leader ng ating komunidad, ng ating bayan, ng ating Pilipinas, mahal na Pilipinas. Piliin natin ng mabuti ang mga mangangalaga, mag-iingat sa atin at mangunguna sa ating mga buhay bilang mga Kristiyano at mamayanan ng bansang Pilipinas.